Ang nakaraan, hindi mapaniwala itong si Jamie na alisin na siya sa pwesto bilang sekretary at ipapalit dito si Melissa, pero nakiusap siya kay Marco na wag itong ituloy sa kanyang binabalak. Dahil medyo naawa naman itong si Marco sa kanya ay binigyan siya ng pagkakataon. Pumayag naman si Jamie na turuan itong si Melissa sa lahat ng gawain sa office. Melissa, ano ba talaga sadya mo dito? Bakit ka pa nakisawsaw sa kumpanyang ito? Alam mo marahil iba ang trato sa'yo ni Marco dito kasi nga kamukha mo ang kanyang girlfriend noon pero magkaiba pa rin kayong dalawa. Pasensya ka na Jamie. Hindi ko naman kasi gusto na ganito eh. Gusto ko lang naman kasing magkaroon ng trabaho para naman magamot ko ang nanay ko. Ano ba bang gagawin ko dito Melissa? Tapos na eh. Samantalang mula naman sa ibang bansa ay nakauwi na ng tuluyan itong si Dr. Morris para dalawin sana nito ang anak na may sakit. Ito ang hindi matanggap ni AJ dahil ang dalawang mahal sa buhay ay nagkaroon ng karamdaman. Ang kanyang asawa na dinala sa ibang bansa, sumabay pa itong si Jasmine Morris. Nang makarating na ito sa bansa, agad niyang kinausap si Marco kung bakit ito nangyari sa kanyang anak bago ito dumalaw sa kanyang puntod. Marco, ano nangyari? Pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Paano na lamang kung malaman ito ng aking asawa? Alam mo bang kasalukuyan siya ngayong nasa ospital na confine? Doc Morris, minahal ko ang anak niyong si Jasmine. Ginawa ko ang lahat ng paraan para sa kanya para gumaling siya. Hindi ba nangako sa inyo noon na siyang babaeng dadalhin ko sa altar? Pero lahat ng iyon ay naglaho. Talagang masakit sa akin ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita Marco. I trust you. Mr. Morris, hindi naman po natin hawak ang buhay natin, di ba? Huwag ka nang paliwanag pa Marco. Sige na, aalis na ako. Doble-doble ang pasanin ni Mr. Morris. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ilang oras pang nakalipas habang nasa punto dito ng kanyang anak ay biglang tumawag sa kanya ang kanyang sekretary. Pinapaalam nito na hinanap siya ni Melissa ang anak niya sa labas. Mabuti na lamang kahit papaano ay may anak pa itong nagparamdam sa kanya sa kabila ng marami siyang pagkukulang dito. Melissa, pwede ba tayo mag-usap? Sige po Mr. Morris. Kumusta ka na? Ang sabi sa akin ng sekretary ay may sakit daw ang nanay mo? Opo Mr. Morris. Pero pinag-ipunan ko naman ang lahat eh. Pero hindi pa sapat ang naipon kong pera. Pasensya ka na Melissa kung marami akong pagkukulang sa iyo. Hayaan mo kapag may pagkakataon, ipapakilala kita sa asawa ko. Kumusta naman po ang kalagayan niya? Heto kasalukuyan pa siyang inobserbahan ng mga doktor at hindi ko pa alam kung kailan kami makabalik dito. At kung hindi mo itatanong, alam mo, kamukha mo ang anak namin si Jasmine. Melissa, paano na lamang kung isang araw gusto makita niya ang anak namin pero wala na si Jasmine? Ayoko siyang masaktan Melissa. Kaya pakiusap, tulungan mo ako. Paano po Mr. Morris? Magpanggap ka muna ng Jasmine sa harapan niya kapag nakuwi na siya dito sa bansa. Pero Mr. Morris, mukhang mahirap yata ang pinapagawan sa akin. Paano kung malaman niyan totoo? Malaman man niyan totoo at least magaling na siya. At yung tungkol naman sa nanay Dolores mo, huwag ka na mag-alala dahil sagot ko na ang lahat ng gastusin. Talaga po Mr. Morris? Melissa, from now on, tawagin mo akong daddy and I call you Jasmine, okay? Sanayin mo ng sarili mo sa pangalan Jasmine. At kapag tuloy na siyang gumaling, saka ko pagtapat sa kanya ang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras itong si Morris, agad niyang pinaschedule ang operasyon ni Dolores at dahil doon, tuloy na ngang operahan ang ginang. Nay, sa wakas, natapos na rin ang problema natin. Melissa, anong kapalit na pagtulong mo ni Morris sa'yo? Nay, may anak pala sila ng kanyang asawa at halos kamukha ko daw. Pero sa kasamang palad ay pumanaw ito. Kaya ang sabi sa akin ni Mr. Morris ay magpanggap mo na ako na bilang Jasmine habang hindi pagtuloy ang gumagaling ang kanyang asawa. Ikaw ang bahala Melissa, basta mag-ingat ka palagi. Dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi na natuloy pa ang pagpasok ni Melissa sa office ni Marco dahil pinatira na ito sa mansyon sa tahanan para naman makabisado nito ang pasikot-sikot sa lugar bago dumating ang asawa nito. Nakita ni Melissa ang ilang mga larawan ni Jasmine at natuklasan nito na nakapagtapos ito sa kolehiyo. Medyo kinabahan itong si Melissa, baka kasi magkamali siya ng sasagot sa tuwing tinatanong siya ng kanyang asawa. Kaya dapat lamang siya mag-ingat sa mga sinasabi nito. Dumating na itong si Mrs. Morris sa kanilang tahanan. AJ, nasaan si Jasmine? Gusto siyang makita. Janice, pwede bang mamaya na? Magpahinga ka muna.
AJ, hindi pwede. Ilang buwan ko siyang hindi nakikita. Gusto ko siyang makausap at mayakap. Okay, sandali lang. Tatawagin ko muna si Jasmine. Dad, kinakabahan ako. Baka ako anong tatanong ni ma'am sa akin, hindi ako masagot. Basta Jasmine, relax ka lang. Huwag kang palata. Sige po, Dad. Ma'am, mabuti naman po at nakauwi na kayo. Kumusta pang pakiramdam niyo? Iha, ito medyo pagod sa biyahe. Namiss mo ba ang mami mo? Opo naman, ma'am. Sobrang miss kita. Ang mabuti pa po, ma'am, magpahinga muna kayo. Sige, Iha, mabuti mga. Pero nasaan nga pala ang boyfriend mo si Marco? Bakit hindi siya napadalaw sa akin? Po? Janice, hindi pa alam ni Marco na nakauwi ka na dito. Hayaan mo. Tatawagan namin ni Jasmine. Iniwan na ng dalawa itong si Janice sa kanyang kwarto habang nag-uusap naman sila AJ at Melissa kung saan walang ibang nakarinig. Sir, sino po si Marco? I mean, Dad. Jasmine, siya ang boyfriend mo noon. Kapag narito siya, siguraduhin niyong hindi kayo mahalata ni Janice, okay? Dad, may kilala ba kayong Marco at ang pangalan ng Jason na kaibigan niya? Oo, bakit? Wala naman, Dad. Jasmine, tatawagan ko si Marco at bukas ay magkikita silang dalawa. Kaya naman ay kasama ka doon, maliwanag ba? Tsaka huwag kang mapalata, okay? Sige po, Dad. Tinawagan naman ni Morris ang binata dahil nais nitong makita ni Janice. Hindi naman ito nagbaligoy-ligoy pa. Kinabukasan dumating itong si Marco kasama sa Jason. Magandang araw, tita. Mabuti naman po at nakauwi na kayo. Marco, kailan mo babalak pakasalan ang anak ko si Jasmine? Oh, alam mo, gusto ko makita ng sarili kong mga mata na kakasal ko yung dalawa ni Jasmine. Hindi ba, Jasmine? Laking gulat naman ni Marco at Jason na makita niya ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Kamukha ito ni Jasmine at Melissa. At tita, wala akong problema sa akin yun. Pag-usapan po namin ni Jasmine kung kailan ang kasal namin. Maraming salamat, Marco. Sana alagaan mo ang anak namin, ha? Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Mag-usap na lang kayo. Pare, ano to? Paano nangyari si Jasmine ang nasarapan natin? Marco, halika kayo. Mag-usap tayong tatlo dito. Alam naman natin hindi ba nawala na si Jasmine? Para lang sa kabubuti ni Janice ay magpanggap kayong dalawa ni Melissa. Siya nga pala si Melissa, ang anak ko rin sa labas. Di ba halos magkamuha sila ng dalawa? Opo naman, Tito, pero paano kung isang araw malaman ni Tita na wala na si Jasmine? Baka ay kasama pa ng loob niya. Kaya nga, Marco, Jasmine, mag-ingat na kayo sa pagsalita niyo. Sige na, mag-usap mo na kayong dalawa. Pupuntahan ko lang si Janice. Melissa, hindi ko alam na anak ka pala ni Mr. Morris. Kaya pala noong una natin pagkikita noon sa club ay parang si Jasmine ka. Melissa, isa pa, bakit hindi ka sumipot sa nag-usapan nating dalawa na trabaho mo? Pasensya ka na, Marco. Binayaran ni Dad ang lahat ng gastusin sa ospital. Malaki ang utang loob ko sa kanya. Samantalang nagtungo naman itong si Mr. Morris sa kanilang kwarto. Nakita niyang umiiyak itong si Janice. Han, what's wrong? May nagawa kaming mali sa'yo? Maraming salamat sa effort mo, AJ, pero alam ko ng lahat. Alam kong hindi siya si Jasmine, anak ko. Janice, anong pinagsasabi mo? Paano kaya nalaman ni Janice na hindi si Jasmine ang nakaharap nito? Aaminin kaya ni Marco ang totoo sa nangyaring kasalanan sa kanyang pamilya ni Melissa? Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang mas gumaganda pang eksena sa buhay ng ating bidang si Melissa. Abangan po natin bukas ang ating part 5. Maraming salamat po at paalam.